friends. We fight. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action-adventure film na tinatawag na Tron, Ares. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Kurt Legaspi, Arga One on Marvs, Janet Remdevola from Himamaylan, Ricky Dak from Dapitan City, James Caberoy from Iloilo City, Lexus Mapagmahal from Samar, May Fugo from Saudi, Rejon Jestuvia from Quezon City, Tres Bagits 203 Underground from Pateros, at Yeng Orido Repair Shop from Santo Tomas, Batangas. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1983, gumawa si Kevin ng isang virtual na universe na kilala bilang Tron System. Bahagi ng sistemang ito ang tinatawag na grid, isang kapaligiran kung saan mas mabilis na nangyayari ang eksperimento kumpara sa totoong mundo. Nagawa pa ni Kevin na hatiin ang kanyang katawan sa digital na impormasyon at ilipat ito diretso sa grid. Noong 1989, misteryosong nawala si Kevin matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at iniwan ang kanyang kayamanan sa kanyang anak na si Sam. Noong 2010, natagpuan ni Sam ang kanyang ama sa loob ng grid, ngunit kinailangan ni Kevin na isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas ang anak. Ngayon, sa 2025, naglalaban ang kumpanya ng Encom at Dillinger Systems para sa kontrol ng grid. Pinamumunuan ngayon ang Encom ng magkapatid na sina Eve at Tess, dahil nagbitiw si Sam dahil sa personal na dahilan. Ang CEO naman ng Dillinger Systems ay si Julian, na nais ibalik ang pamana ng pamilya Dillinger. Sa loob ng grid, isang programa na nagngangalang Ares ang sumasailalim sa tuloy-tuloy na training. Nilalabanan niya ang lahat ng programang umaatake sa kanya ng sabay-sabay at ipinapakita ang kakaibang husay sa pagtalo sa kanila ng walang kahirapan. Isang araw, nagising si Ares at natuklasan na ang kanyang disk ay nakatanggap ng upgrade. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang malaking mukha, ipinakikilala ang sarili bilang lumikha ni Ares. Lumalabas na si Julian ang lumikha kay Ares bilang security software para sa Dillinger Systems. Tinatawag ni Julian si Ares na kanyang master control. Sa gabing iyon, gumawa si Julian ng espesyal na presentasyon para sa isang grupo ng mga investor. Pagkatapos magsuot ng safety glasses ng lahat, isang napakalaking aparato ang nag-activate ng maraming laser na bumuo ng isang tangke sa gitna ng silid. Ang tangke ay ganap na armado at handa para sa digmaan. Ipinaliwanag ni Julian na dinisenyo ito sa grid at binuhay ng mga laser, kaya pwede nilang armasan ang buong team sa loob ng ilang minuto. Sinabi rin niya na maaari nilang likhain mismo ang mga sundalo, at binuksan ang tangke upang ipakita si Ares, binibigyang diin na siya ay napakalakas, mabilis, at matalino. Si Ares ay proprietary at ganap na expendable, kaya siya ang ultimate soldier. Hindi niya kailangan ng tubig o pagkain, at hindi siya dumudugo. Kung matatalo siya sa labanan, pwede lang gumawa si Julian ng isa pa. Nangako rin siya na may mga advanced fail-safe mechanism upang maiwasan ang pagkawala ng kontrol sa kanya. Sa sandaling iyon, may narinig na kulog, at mabilis na nag-scan si Ares at natukoy na uulan na ikinatuwa ng lahat. Labis na humanga ang mga investor sa presentasyon at sabik na makipagtrabaho kay Julian. Pag-alis ng mga investor, lumabas si Ares at humanga sa isang firefly sa ulan, dahil hindi pa niya naranasan ang kalikasan. Biglang naglaho si Ares at ang tangke sa mismong lugar, at lumalabas na ang mga programa ay tumatagal lamang ng 29 na minuto sa totoong mundo. Nagbabala ang ina ni Julian na si Elizabeth na napakasamang ideya ang linlanggan ang mga investor, pero sigurado si Julian na mahahanap niya ang permanence code, na dapat magpapahintulot sa mga programa na manatili sa totoong mundo magpakailanman. Pinapaalala ni Elizabeth na kung hindi siya makakamit ng tagumpay sa loob ng 6 na buwan, tatanggalin siya ng board. Sa Alaska, dumating si Eve sa isang pribadong istasyon na itinayo ni Kevin at kalaunan ay ginamit ng kanyang kapatid na si Tess, na namatay dahil sa cancer. Pinanood ni Eve ang isang nakaka-inspire na mensahe na iniwan ni Tess sa computer bago siya dumating kasama ang kaibigan niyang si Seth. Ginugol ni Tess ang maraming oras sa paghahanap ng permanence code sa lumang files ni Kevin, at ngayon ay ipagpapatuloy ni Eve at Seth ang kanyang misyon.
Pagkalipas ng 4 na araw sa malamig na lugar at paghahanap sa 12-dosenang lumang disets, tuwang-tuwa ang dalawa nang matagpuan nila ang misteryosong code na hugis double helix. Upang subukan ito, nagdisenyo sila ng isang orange tree sa grid at dinala ito sa totoong buhay gamit ang mga laser. Tiniyak nila ang oras at natuwa nang kumpirmahin na nanatili ang puno matapos lumampas ang 29 na minuto. Samantala, bumalik si Aris sa grid na halatang nabigla. Hindi niya mapigil ang isipin ang talumpati ni Julian at kung paano siya tinrato bilang expendable na laruan. Tinanong siya ng kanyang second-in-command na si Athena tungkol sa karanasan, at sinabi ni Aris kung gaano kakaiba ang ulan, na ibang-iba ito sa kanyang mga dating pagbisita sa totoong mundo. Hindi maintindihan ni Athena kung ano ang ibig sabihin niya sa pakiramdam. Kinabukasan ng gabi, may malaking event ang Encom para sa paglulunsad ng kanilang pinakabagong laro. Nag-aalala ang Chief Technology Officer na si AJ dahil hindi pa niya naririnig mula kay Eve sa loob ng ilang araw at iniulat ng media ang pagkawala niya sa event. Samantala, natuklasan ni Elizabeth na hinahak ni Julian ang Encom dahil alam niyang hinahanap din ni Eve ang code. Iniisip ni Elizabeth na masyadong delikado ito, pero hindi siya pinansin ni Julian at ipinadala ang kanyang mga programa para kunin ang user file ni Eve. Di nagtagal, sina Aris, Athena, at iba pang soldier programs ay sumugod sa Encom servers sa grid. Binuksan ng isang espesyal na aparato ang gilid ng building para makapasok sila, at sa totoong mundo, nakatanggap ang isang gwardya ng breach alert. Mabilis na tinanggal ng Dillinger team ang mga digital guard sa server at pumasok si Aris sa information block na nagbibigay kay Julian ng buong access. Habang nag-a-activate ang Encom ng containment protocols, na-distract si Aris ng video ng interview kay Eve, na may mas makataong pananaw sa mga programa at ang koneksyon nila sa sangkatauhan. Pansamantalang naharang nito si Julian, pero muling nakapag-focus si Aris at nakuha ang file. Sinubukan ng team na umalis, pero dumating ang Encom security programs para pigilan sila. Nagsimula ang mabagsik na labanan at kahit mas maraming sundalo ang Encom, kitang-kita ang kahusayan ng Dillinger soldiers. Dahil sa kanilang galing, madaling natalo ang mga guard at nakatakas sila gamit ang hang gliders. Naiwan si Aris nang mapansin niyang may kasamahan pa siyang nakikipaglaban at nasaktan. Iniisip ni Athena na dapat na lang siyang iwan, pero bumalik si Aris at mabilis na nilabanan ang natitirang guard para iligtas ang kasamahan. Hindi natuwa si Julian na mabaygo ang kanyang mga programa at nag-drop ng payload sa server, na nagdulot ng malaking pagsabog na nagpahinto sa Encom grid, pati na rin sa mga sundalo. Nasira rin ang presentation ni AJ at nakansela ang event. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Aris sa kanyang kwarto at napansin na hindi na-revive ang sugatang sundalo. Tinanong niya si Julian at nalaman na ang mga failures ay palaging dinidelete, na labis siyang nabahala. Binigyan siya ni Julian ng bagong misyon, hanapin si Eve. Pagkatapos, nakatanggap si Julian ng tawag mula kay AJ, nagalit sa nangyari at nagbanta na sasabihin sa mga investor ang tungkol sa 29 na minutong limit. Sinubukan ni Julian na pang-asarin siya tungkol sa pagkawala ni Eve, pero nagalit siya at pinutol ang tawag. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Eve at Seth mula Alaska dala ang mga orange na nakuha nila mula sa grid. Nang nasa eroplano na sila, muli nilang nakuhang signal ang kanilang mga telepono, at nakatawag si AJ kay Eve para magreklamo. Pinakalma siya ni Eve sa pagsasabing nahanap na niya ang code. Samantala, sinusuri ni Aris ang lahat ng files ni Eve at nalaman ang tungkol sa buhay niya. Pinanood niya ang mga video ng bakasyon ni Eve, pati na rin kung paano niya hinarap ang cancer ng kanyang kapatid at ang sakit na idinulot nito. Pagkatapos ng libu-libong files, natagpuan ni Aris ang puno sa Alaska at ipinadala ang impormasyon kay Julian. Agad na dinala ni Julian sina Aris, Athena, at 2 advanced bike sa totoong mundo para hanapin si Eve sa loob ng 29 na minuto. Sa lungsod, iniwan ni Eve ang pribadong airport gamit ang bike at agad natukoy ng security cameras ang kanyang lokasyon. Sinundan siya ni Aris at Athena, at pabilis si Eve nang mapansin na may humahabol, na ikinatawag ng pulisya. Nang sumubok sumali ang police car sa habulan, nag-activate ang soldiers ng beam sa kanilang mga bike na hinati ang sasakyan sa dalawa. Sinubukan ni Eve na pabilisin pa, pero napansin niyang masyado nang malapit si Athena, kaya bigla siyang kinuha ang turn para makalayo sa highway. Napilitang huminto bigla ang isang bus at humarang sa daan, na naiwan si Aris. Nagpatuloy si Athena sa habulan kay Eve sa kalye at sinuong ang parking garage. Nagtago si Eve sa likod ng mga kotse, at nang makita si Athena papataas sa
sa ramp, itinapon niya ang bike niya para pabagsakin si Athena. Nakatanggap ng alert si Aris at dali-daling pumunta sa lokasyon. Mabilis na nakabangon si Athena at nagsimulang umakyat sa ramp sa pamamagitan ng paglakad. Ninakaw ni Eve ang bike niya at mabilis na lumayo. Nang bumalik si Eve sa kalsada, naabutan siya ni Aris at nagpapatuloy ang habulan. Sinubukan niyang hadlangan si Eve gamit ang laser beam, pero nakaiwas ito sa tamang oras. Kahit na nasira ang ibang sasakyan sa proseso, mas mabilis si Aris at naabutan ang daan na may kotse at sanggol, kaya napilitang huminto. Nagbigay daan ito kay Eve para umuna. Sinusubaybayan ni Julian ang lahat sa kanyang computer at hindi natuwa sa kabiguan ng kanyang mga sundalo, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan. Matapos subukan ang maraming button, nagawa ni Eve na i-activate din ang laser beam. Ngunit alam ni Aris kung paano umiwas at bumilis upang sabayan siya sa kalsada. Pareho silang umiwas sa ibang driver, pero nagdulot pa rin ng aksidente ang mga beam. Nagsimulang bumangga sila sa isa't isa bago aksidenteng dumaan sa gate at tambak ng basura, na nagdulot ng crash sa parehong dalawa. Ligtas na nakalapag si Eve sa loob ng isang trash container at agad na tumalon palabas para tumakbo. Sinundan siya ni Aris ng paarin, dahil parehong nasira ang kanilang mga bike. Nakalapit sila sa docks at naipit si Eve, kaya pinutol niya ang drive gamit ang code at itinapon ito sa tubig. Nang lapitan siya ni Aris, nakaramdam siya ng panghihina habang nauubos ang oras at sa wakas na pagtanto ni Eve na isa siyang programa. Nakaramdam si Aris ng empathic reaction bago sila ni Athena tuluyang nawala pabalik sa digital na mundo. Kasabay nito, dumating ang isang helicopter at ginamit ng henchman ni Julian ang espesyal na laser na nag-digitalize kay Eve para ipadala siya sa grid. Lumabas sa balita ang pinsalang dulot ng habulan at sinabi ni Elizabeth na pabaya na si Julian. Ipinaalala ni Julian na mapapatawad siya ng mundo kapag ibubunyag niya ang code, pero naniniwala si Elizabeth na wala siyang kontrol tulad ng iniisip niya. Sa grid, natapos ni na Aris at Athena ang digitalization kay Eve at na-activate siya gamit ang identity disk. Ipinaliwanag nila na ang permanence code ay nasa loob niya dahil sapat na ang minsang makita ito, pero isang mabilis na pagsusuri ang nagpakita na kung pipilitin nilang kunin ang code, mamamatay siya. Wala namang pakialam si Athena, pero pinigilan ni Aris ang mga sundalo at nag-message kay Julian tungkol sa kanyang alalahanin. Nagkaroon sila ng pribadong usapan at pinaalala ni Julian kay Aris na dapat sundin niya ang bawat utos ng walang reklamo, kaya gusto niya ang code kahit ano pa ang mangyari kay Eve. Pagbalik ni Aris sa extraction room, sinabi niya kay Athena na hindi niya nakausap si Julian dahil hindi available. Kaya ipagpapatuloy muna nila ang extraction hanggang sa makatanggap ng bagong utos. Pinapauwi ni Aris ang mga programa at agad na kinontak ni Athena si Julian upang sabihin na may malfunction si Aris. Inutusan siya ni Julian na kunin ang code at patayin si Aris at Eve, anuman ang mangyari. Samantala, tinanong ni Aris si Eve kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Sinabi ni Eve na hindi pwedeng pagkatiwalaan si Julian dahil itinuturing niyang expendable ang lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, bumalik si Athena kasama ang dalawang sundalo na agad naghanda para umatake. Ngunit ibinagsak ni Aris ang kanyang disk sa sahig upang gumawa ng butas na nagdala sa kanila ni Eve sa outer grid. Nadaanan nila ang maraming ilaw habang bumababa at natapos sa isang madilim na likido. Lumangoy si Aris papunta kay Eve para hawakan siya at ginamit ang isang device upang summon ang isang bike na agad nagligtas sa kanila. Napansin ni Athena na patungo sila sa transfer portal at nagpadala ng drones. Habang nagmamaneho sa grid, namangha si Eve sa lahat ng ilaw at coding. Ipinaliwanag ni Aris na maibabalik siya ng transfer portal sa totoong mundo, pero tutulungan niya lang siya kung ibabahagi niya ang code. Nangako si Aris na hindi na niya tutulungan si Julian, gusto niya ang code para sa sarili niya. Di nagtagal, naabutan sila ng drones at nag-activate ang mga beam. Kaya naglagay si Aris ng espesyal na shield sa bike. Matapos ang malaking talon na iniwan ang mga drones sa likod, pumayag si Eve sa kanyang kasunduan. Nang muling maabutin sila ng drones, ginamit ni Aris ang disk upang sirain ang tunnel, na nagdulot ng debris sa mga drones. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa likod nila, pero mabilis na nagmaneho si Aris upang hindi tamaan at nakalundag sila sa portal sa tamang oras. Sa opisina ng Dillinger, dinala ng laser device sina Aris at Eve sa totoong mundo. Ipinadala ni Julian ang kanyang mga tao, pero madaling natalo ni Aris silang lahat sa ilang segundo. Hindi pinansin ang sigawan ni Julian, nagnakaw ang dalawa ng van at dumaan sa ilang gates upang makatakas.
Pagkatapos, dinala ni Julian si Athena sa totoong mundo, tinawag siyang bagong Master Control. Binigyan siya ng glider at digitalizing gun para habulin kahit si Ares. Matapos mawala si Athena, sinuntok ni Elizabeth si Julian. Sa daan, sinabi ni Eve kay Ares na nahanap niya ang code sa files ni Kevin, kaya dapat may kopya sa lumang system ni Kevin. Ngunit hindi naniniwala si Ares na makakarating sila sa Encom offices sa 29 na minuto gamit ang luma nilang van, at kailangan pa nila ng digitalizing gun. Huminto si Eve sa gasolinahan at nakumbinsi ang clerk na ipahiram ang telepono niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan niya sa magazine. Tinawag niya si Seth at sinabing pumunta sa opisina dala ang digitalizing gun. Pagkatapos, kinuha nila ni Ares ang mabilis na sasakyan ng clerk, at nangakong ibabayad ni Eve ang pera. Nakita sila sa security cameras ng gasolinahan para matunten ni Athena. Napakabilis ng pagmamaneho ni Ares, pero dahil sa mahusay niyang reflexes, madali niyang naiwasan ang lahat ng sasakyan. Sa biyahe, ikinwento niya kay Eve ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanya dahil nabasa niya ang lahat ng files, pati na ang mga text sa pamilya niya. Ikinwento ni Eve kung gaano kahirap ang pagharap sa pag-ibig at pagdadalamati, at sa wakas na unawaan ni Ares na ipinagpapatuloy ni Eve ang gawa ng kapatid niya dahil ito ang nagkokonekta sa kanyang sister. Sa labas ng Encom offices, binangga ni Ares ang kotse para mas mabilis makapag-park. Nakita nila si Seth at nagmadali patungo sa museum floor kung saan bahagi ng exhibit ang lumang computer ni Kevin. Nang makuha ni Eve ang code, binuo ni Seth ang digitalizing gun. Ngunit bago matulungan si Ares, dumating si Athena. Hindi siya umatake, at naisip ni Ares na hinihintay lang siya nitong mag-time out. Nag-anunsyo siya ng pagbabago ng plano at tumalon sa bintana para labanan si Athena, pero inactivate ni Eve ang gun at ipinadala siya sa grid ni Kevin. Pagkatapos, bumangga si Athena sa bintana, sinira ang karamihan ng museum. Napansin niya na na-transfer na si Ares, kaya sinira rin niya ang gun para hindi makabalik. Sinubukan ni Seth na umatake, pero tinapik siya ni Athena at natapilok. Sinubukan ni Eve na tumakas at sinundan siya ni Athena habang sinisira ang bawat machine sa daan. Sa wakas, na-corner ni Athena si Eve, pero sa sandaling iyon, nag-activate ang sprinklers at naguluhan si Athena sa pakiramdam ng tubig sa katawan niya. Ang distraction na ito ang nag-cause ng kanyang timeout at bumalik siya sa digital world. Sa opisina ng Dillinger, nagulat si Julian nang matuklasan na pinilit ni Athena ang lasers na dalhin siya pabalik sa totoong mundo. Sumigaw siya sa kanya, pero hindi niya ito napigilan. Sumama si Elizabeth at sinabi na nakumbinsi niya ang board na tanggalin si Julian, kaya muling nakontrol niya ang kumpanya. Ang unang desisyon niya ay isara ang proyekto, pero tinusok siya ni Athena gamit ang disk para patayin siya. Lubhang nadismaya si Julian, ngunit ipinaliwanag ni Athena na sinusunod lang niya ang utos ni Julian na tapusin ang misyon anumang paraan. Dinala ni Athena ang 2 sundalo at isang makapangyarihang sasakyan na kilala bilang Recognizer upang ipagpatuloy ang misyon niya. Dali-daling tumakbo si Julian sa isang computer at sinubukang i-override ang system, pero wala itong epekto. Sa opisina ng Encom, nagulat si AJ sa lahat ng pinsala. Ipinaliwanag ni Eve ang nangyari at nakumbinsi niya si AJ na ayusin ang gun. Nakita nila sa malayo si Athena at napagtanto ni Eve na hanggat buhay pa ang mga sistema ng Dillinger, patuloy siyang susundan ni Athena. Sinabi niya kay AJ na gamitin ang gun na iniwan ni Athena upang i-hack ang Dillinger systems at sirain ang kanilang grid habang lumalabas siya upang makabili ng oras. Sa kalsada, nagpanik ang mga tao sa pagkakita sa Recognizer. Sinubukang lapitan ng mga awtoridad ang Recognizer gamit ang helicopter, pero mabilis itong pinabagsak ni Athena. Dumating din ang militar gamit ang mga jets, ngunit natalo rin sila sa loob ng ilang segundo. Tumakbo si Eve sa kalsada, kaya nagpadala si Athena ng maraming trackang missiles para hanapin siya. Sa desperadong pagtatangka, nakaiwas si Eve sa ilan sa mga ito, pero sa kasamaang palad, nakabuo ang mga missile ng liwanag na bilog sa paligid niya para siya ay mahuli. Sa sandaling iyon, bumangga ang isa sa mga military jets sa mga binti ng Recognizer, na nagdulot ng pagkawala ng kontrol at pagkakasira nito sa maraming building habang bumabagsak. Sa 80s grid ni Kevin, nakatagpo si Ares ng isang beat at humingi ng tulong. Nagpakita ang beat ng lumang estilo ng bike at ginabayan si Ares sa isang lihim na lugar kung saan nakilala niya ang isang programa na representasyon ni Kevin. Ipinaliwanag ni Ares na hindi na niya gusto ang code para sa sarili niya lamang, gusto niyang mabuhay upang protektahan si Eve. Naantig sa mga sinabi ni Ares, ipinagkaloob ni Kevin ang permanence code sa pamamagitan ng paglagay nito sa disk ni Ares. Ginamit ni Ares ang disk upang pumasok sa isang ray of light na nagdala sa kanya sa lumang basement ni Kevin.
Sa lungsod, iniwan ni Athena ang recognizer sa isang tangke at mabilis na nahuli si Eve. Sa natitirang ilang minuto, tinaboy ni Athena ang bawat sasakyan sa daan upang mas mabilis siyang makausad. Biglang lumitaw si Aris sa gitna ng kalsada at ang kanyang suit ay nag-glow sa bagong kulay na nagpapahiwatig na malaya na siya. Inihagis niya ang disc sa tangke at nawalan ito ng kontrol. Bumangga ito at nagkahiwa-hiwalay habang ilang kotse ang bumangga sa paligid. Sinuri ni Aris si Eve at kinumpirma na ligtas siya. Muling lumitaw si Athena kasama ang dalawang soldier programs at sinimulan nilang labanan si Aris. Mahirap labanan ang mga programang nasa kanyang level, pero nagawa niyang talunin ang dalawang sundalo, kahit na nawawala ang disc niya sa proseso. Sa kasamaang palad, ang laban ay nag-iwan sa kanya na mahina at napasa kamay kay Athena. Nang malapit na siyang patayin, ibinato ni Eve pabalik ang disc kay Aris at nablock niya ang atake ni Athena sa tamang oras. Nagpatuloy ang labanan sa kalsada, at ngayon ay nakatataas si Aris. Pinutol niya ang kamay ni Athena at naghanda na tapusin ito. Ngunit sa sandaling iyon, nag-hack si AJ sa Dillinger system at sinira ang kanilang grid. Nagsimulang bumagsak ang mga missile sa lungsod, at hinawakan ni Aris si Athena habang unti-unti siyang nawawala, nagiging alikabok na lamang. Pagkatapos, sinabi ni Aris kay Eve na kailangan siya ng grid at nawala siya bago dumating ang mga pulis. Makaraan, iniulat ng media ang insidente at kinikilala ang Dillinger Systems bilang salarin. Pinaligiran ng mga pulis ang Dillinger offices, kaya inactivate ni Julian ang lasers at ipinadala ang sarili sa grid bago siya maaresto. Lumipas ang ilang linggo, ginamit ni Eve ang Permanence Code upang tulungan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagdala ng pagkain at gamot sa totoong mundo sa simpleng pagpindot lang ng button. Isang araw, nakatanggap siya ng postcard mula kay Aris na nagsasabing naglalakbay siya sa buong mundo upang hanapin sina Sam at Cora, ang tanging ibang programa na nakatakas sa grid. Sa natitirang Dillinger grid, natagpuan ni Julian ang isang disk na dati ay pag-aari ng kanyang lolo. Nang hawakan niya ito, nabalutan ang kanyang katawan ng armor. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.